Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to episode 2 of Konting Kaalaman, Malaking Katulungan for the new season 2026. Sa episode po na ito, tatalakayin po natin ang isang batas na bago lamang, 2004 pa lang po siya lumabas, ang RA 9262, the Anti-Violence Against Women and Children. Sigurado pong marami kayong katanungan tungkol sa batas na ito. Kaya naman, ang guest po natin ngayon ay very special. Makakasama po natin ngayon si Justice Marietta Bronner Kuwaling of the Court of Appeals of the Philippines. So, tatalakayin po natin itong batas na ito para maintindihan po natin kung sino ba ang papasok sa batas na to, sino ang pwedeng magreklamo, sino ang biktima dito, ano yung mga acts o mga bagay na pwede niyong ireklamo under sa batas na ito. So again, ako po si Attorney Maria Ellen Rodriguez ang maghahatid sa inyo ng konting kaalaman para sa malaking katulungan. Sabi nga nila, a little knowledge goes a long way. Dito sa episode 2, ang special guest natin ay isang Justice of the Court of Appeals. She is Justice Marietta S. Bronner Kuwaling, born in 1973 in Baguio City. To Justice Romeo A. Bronner, a former presiding justice of the Court of Appeals, and Lenora Fe S. Bronner, a retired professor and member of the Executive Board Philippine Olympic Committee. She's married to Thomas M. Qualing III of Davao City, and they have 3 children, namely Lenore Therese, Tammy Romina, and Thomas Romeo IV. Justice Qualing attained her Bachelor of Arts in Public Administration from the University of the Philippines in Diliman, Quezon City in 1994. Her Bachelor of Laws from the School of Law at St. Louis University, Baguio City in 1998. She passed the bar exams given the same year, 1998. While studying in the School of Law, Justice Bronner Qualing was working as Clerk 3 in the Regional Trial Court, Branch 62, La Trinidad, Benguet. That's from 94 to 99. Her first employment as a lawyer was with the Office of the Solicitor General from 1999 to 2002. So we were together at that time because I left the OSG in 2001. Her employment with the judiciary started as a Clerk of Court 5 in the Regional Trial Court, Branch 33, Davao City, 2000 to 2006. Later, she was appointed as the presiding judge of the Municipal Circuit Trial Court of Tuba Sablan Benguet, 2006 to 2016, and was promoted as the presiding judge of the Regional Trial Court Branch 9, La Trinidad Benguet. It's a designated family court from 2016 to 2024. So medyo matagal siya doon. Prior to her appointment to the Court of Appeals, Justice Bronner Qualing was executive judge for the province of Benguet for 2 terms, 2020 to 2022 and then 2022 to 2024. She was recognized by the Supreme Court in AM number 2303 SD as one of the 20 judges having an outstanding performance in disposing the most number of cases, specifically in civil cases, during the National Judgment Day program. And AM 230814 ESCON the clearance rates per court as being top 9 for Region 1 with a clearance rate of 135.6%. Now, without further ado, let us bring in our special guest for today, Justice Marietta Bronner Qualing. Ayun. Hi, Justice Bronner Qualing. Thank you so much for accepting my invitation to be our guest. It's my pleasure to be here. Thank you, thank you. We have a question. We have a question lang. Kasi nakaka-impress naman tong recognition mo sa Supreme Court.
Hmm. Outstanding performance in disposing the most number of cases. Ibig sabihin, ang sipag-sipag mo. Noon lang yun. No, no, kasi at that time, I think, anong year yan? 2022. Mhm. So, at the time kasi, I was the only family court designated in Benguet at that time. So, Oh, ang caseload ko was really very heavy. well, And we were having hearings 5 days a week. Yeah. So, we had to dispose really a lot of yes, but cases. the fact that you had the most in your court, tapos Number natapos mo nine madami. naman. Number No, I nine. mean, ang dami mong natapos. First Kahit, judicial dyan. right? So anyway, congratulations. Thank Oh, and you. by the way, may isa pa, top 9 for Region 1. Clearance That, rate of that was in the 103%. 2002. Yung isa is the disposal week ata nung time Mm. na yun. So that was for the civil cases lang. Hindi Mhm. naman ano. And your background is family. Parang I saw that you were more, parang you had longer time sa family court. Am I right? Ano naman kasi I was a municipal circuit trial court judge for 10 years. Mas matagal doon actually. Oh, okay, okay. 8 years ako sa family court. Yes. Tapos sandali ka lang sa OSG. Yeah, mga 4 years. Nag-abot pa tayo because I left Yeah. 2001, Yeah. right? And Mm-mm. ikaw to 2002. 2002. Yeah. Yeah, so Justice and I, Justice Bronner and I, Bronner Kualing haba naman kasi. Justice Mars na lang ah. March na. Okay, thank you so much. Justice Mars, we were together at the office of the Solicitor General. I was Solicitor 1. Bagong pasok ka lang ba noon? 99. 99 ka. Oo. So when we met, paalis na ako, papasok mo Ah, lang, ah. right? And I believe we were teammates. Volleyball. Volleyball. Yes, Yes. we're volleyball girls, kaya we're very athletic. Anyways, okay. Now, our topic for today is very, it's new in the sense that compared to the like revised penal code, the civil code, yung talagang luma na, this law is only, it came out in, kailan ba ito 2000. lumabas? Teka. Bago lang siya eh. 2004. See? And I wanted to talk about this because I know a lot of people would be, parang magbe-benefit Ba't pa ako nag-i-English? Konting kaalaman, malaking katulangan to. Tagalog, okay. Um, Kasi maraming magbe-benefit. Alam ko marami pang tao na hindi naiintindihan yung mga karapatan nila as women, as children, or Mm-mm. even yung mga lalaki nagtatanong, 'di ba? So, let's tackle this law. Hindi naman Mhm. syempre natin maano lahat, pero umpisahan na natin sa kung ano ba talaga tong batas na to, Justice? Okay. Well, ang violence against women, it's a whole world problem, di ba? So, the United Nations actually first released in 1979 a treatise, yung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yung Mhm. CEDAW. So Okay. sa labas ng galing ito. Ay, teka Um, muna, bago tayo dumiretso. I forgot. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, just in case bagong dating kayo at hindi nyo nakita ang introduction ko, is RA 9262, Violence Against Women and Children. Ayan, para malinaw na kung ano yung pinag-uusapan natin. Okay, sige, go ahead, Justice. So, noong 1979, merong convention na CEDAW. So, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. So, sa Philippines, we joined, we were the first ASEAN nation to sign yung convention na tayong CEDAW. This was in Mhm. 1980. So, na-ratify in 1981. Proceeding from there, we tayo ay naglabas ng RA 9262 or the Mhm. Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So what is RA 9262? And may notes ako, sorry ha. So this is the Philippine law protecting women and their children from abuse by intimate partners.
So when we say intimate partners, they can be ex-partners or even present partners. So, Okay? just to be clear, I guess anong tawag to sa Tagalog? Ang, mas madali pang English yan. Ang Mm. nagdi-determine, so ang factor na nagdi-determine talaga is the intimacy, the relationship The between the two, relationship actually, right? well, syempre meron namang mag-boyfriend na Oo. walang intimate relationships. No, I mean, But as intimate in long the as they sense are that in a relationship, may romantic relationship. yes, O ba? romantic So, relationship. romantic. Sa bagay, meron mga romantic, hindi intimate. Meron pa ba nun Yes, talaga? yes. Romantic relationship. Meron pa ba nun talaga? Hindi, joke. Well, Ah, meron din. so kahit hindi kayo nag-kiss, basta mag-boyfriend kayo. Or, kahit walang label, di ba? Minsan wala naman label. Pero, MU. Gusto pa ba Basta yung may MU? relation, Basta, masasabi mo you romantic. had a romantic Okay. relationship. So para alam ng lahat, pakinggan nyo, kahit wala kayong asawa, wala kayong girlfriend, pero may MU kayo, at may understanding kayo na meron kayong romantic relationship, mag-fall kayo under this law. Okay, go ahead, Justice. Okay. So this protects women from all forms of violence. What are these violence? So physical, of course, number Mhm. one. Sexual, psychological, economic violence. So yun yung nakalagay sa RA 9262. So Mm-mm. meron ka diyang protective measures like they give you protection orders. Mhm. Before we go to the protection orders, dun muna tayo sa acts that fall under this law. Physical, it's so plain and Yeah. simple. Naintindihan ng lahat Mm-mm. ng physical violence, sampalin, sabunutan, Mm-mm. anything physical. Um, Kasama din yung tulak, 'di ba? Physical Yeah. pa rin 'yon. Basta physical, Um, oo. Hindi kailangan ng magkaroon ng injury ang babae or pati bata, hindi lang 'to babae. Kasi 'di Mm. ba, against children as well. Now Yes, yes. okay, before I move on, napag-usapan natin na sa mga babae yung may intimate relationship or romantic relationship. What about sa children? Sino yung children? Kahit sinong bata. Anak nila, syempre. So, or anak ng isa lang. Ganon. No kasi in this case, in this setting kasi women and their children. So who would be committing the crime? Yung partner. Yung So partner. it could also be as long as a partner, pwedeng hindi din anak nung Pwede partner na hindi yun. niya anak, 'di ba? Basta anak nung Basta woman. anak. Now, halimbawa naman, hindi sila mag-asawa. Si lalaki ang may anak. Pwede siya ireklamo pa rin ng partner niya kung sinasaktan niya Under anak niya. RA 9262, Oo. I think baka doon na siya pumunta sa 7610. Ano naman po yung 7610? Ang dami nating That's number. ano, child abuse. 7610. Okay, okay, okay. Okay, Child so abuse. specifically dito tayo okay, doon na muna tayo. So, now let's move on to yung physical, and then nabanggit nyo yung susunod na, kasi physical malinaw na, like I said. Physical. Hindi, Sexual. hindi kailangan ng injury ha, kailangan lang ng physical Mm-mm. violence. Sexual, okay, pagdating sa Sexual. sexual, malinaw rin. I guess dito papasok yung pag pinilit nyo ayaw, 'di ba? Yes, yes. Okay. So, pag nangyari yon, hindi siya babagsak sa rape. Dito siya Um, babagsak. hindi eh. Kung hindi, well, pwede din, pero more, kung talagang intimate, relationship, baka mas mag Dito, 9 to 6. oo. Kasi parang you're thinking, normally consensual kasi 'di ba pag Well, pag kung mag-asawa kayo, pwede ding ihulog ng marital rape kasi. okay. So, Mahirap so ito yung dadating na tayo sa pupunta na kayo dun sa anong ebidensya na ipepresent, 'di ba? Doon mo malalaman kung saan ka magfo-fall talaga. Okay. Now, Depende pag kasi din sa prosecution kung saan niya dadalhin. ihulog talaga yung So, Oo. anong mas malala? Under VAUSI or under the revised penal code? Or dun sa 7, ay, No, no, hindi na pala. 7610 Child is abuse against pala child yun. abuse. Oo. So, Oo. sa marital rape
or sa I VAUSI? think mas mabigat sa 9262. I Mas didn't mabigat ito. check pero Okay. I think so. Pero Mm-mm. mahirap din kasi ano ang marital rape eh. Yeah, yeah. So, might So, as well go to, kung hindi mo makuha sa sexual, siguro sa psychological ka papasok. okay, okay. So, so sexual, malinaw, walang pilitan, Mm. paayaw-ayaw. And, pag babae naman ang namilit, hindi ka babagsak Wala dito. yun. Bumi pumayag ka na. Well, Sorry. actually, ang dami ko nang naririnig na sinasabi na very discriminatory tong law na to. Yes. There are more cases of violence against women than violence against men. Yes, it happens na meron ding violence against men. Pero nga, uh, history-wise, mas marami talagang violence against women. Mm. Tsaka, kasi, yun nga, marami rin nagtatanong sa akin, yun nga, ganyan din. Sabi nila, paano, yung battered husband, 'di ba? Oh, meron namang revised penal Ganun code din. eh. May assault, 'di ba? Doon sila babagsak. Doon sa ibang Sa ibang article of the oo, revised penal code sila yung pupunta. mga serious physical injuries, mga Physical ganyan, injury. kung, 'di ba? Ang problema lang kasi natin sa Philippines din, pansin ko, ewan ko lang kung nagbago na ngayon kasi matagal na akong wala diyan. Pag lalaki first of all, pag lalaki ang binugbog mo, hindi yan pupunta sa pulis kasi mapapahiya siya. 'Di ba? Yes, Parang binugbog ako ng asawa very ko. macho image tayo eh. 'Di ba? Oo, ganun eh. So ngayon, yung mga lalaki, tinitiis na lang nila. Right? Pero ang babae kasi, mas vulnerable ang babae kasi you Mm. were weaker physically, not mentally. Yeah. Physically. So, tsaka doon na lang sa ano, yung nga, yung strength and everything. Kaya iniingatan, kaya naglabas tayo ng batas na makapoprotekta doon sa mas vulnerable, which are the women and the children. Okay. So, tapos na tayo sa sexual, doon naman tayo sa psychological. Psychological. Example ng Yeah. psychological justice. Causing trauma, harassment, calling the partner names, gano'n yan. So, meron diyang mental and emotional abuse. Mm-mm. Ganun. Yeah, so alam mo, maganda yan kasi hindi mo makikita sa revised penal code yan eh, di ba? Mhm, mm. Walang ganyan. Totoo yun. Actually, if you look at the cases na mga nilabas, karamihan is 5I, which is psychological abuse. Yeah, oo nga. Kasi Oo. ano yan parang unheard of before, 'di ba? Kasi Yes. parang meron silang ano yung mga partners, meron silang pwede nilang hindi kanila sasaktan pero mas alam mo niyo bang mas masakit at Dadaan mas nila sa... mahirap i-overcome ang psychological trauma, Yes, yes, yes. 'di ba? Kasi talaga sa utak mo pumapasok yan eh. Now, having said that, napag-usapan natin mga partner na lalaki. Pero babagsak din ng mga tomboy under this, 'di ba? Mga Yes, yes. lesbian. Yes, basta merong intimate relationship or romantic relationship. So Pasok dyan. oo, So, pwedeng ang lesbian. controlling factor is may The relationship. babaeng nasaktan, may babaeng ano, 'di ba, na biktima. The relationship and meron ngang emotional, Oo. physical, psychological, economic abuse. Oo, and may romantic relationship. So Mm, so mm. tandaan niyo 'yon, pag merong babae at meron siyang partner, lalaki man 'yan o babae, babae din. Yes. Pag may nangyaring etong mga to violence against this woman, yung partner nila pwedeng kasuhan under VAUSI, Yes, 'di yes. ba? Okay. So, yung sa psychological masarap pag-usapan kasi um ang daming hindi nakakaintindi na yung mga behavior nyo towards your wives or your partners na women, like I said, mas mahirap i-overcome yung trauma pag pinagdaanan mo. Yung justice halimbawa, merong yung partner mo, eto, alam mo madaming example eh. Alam mong cheating, Yeah. nagsisinungaling sa'yo, nagchi-cheat sa'yo, tapos alam mo namang totoo, hindi, no, karamihan kasi ng babae hindi makalaban, 'di ba? Mhm. So, ano, apektado ang utak mo eh, 'di ba? Hindi nila naiintindihan 'yan when people lie to you, especially the people you're supposed to trust, like your partners, right? Tapos they'll lie to you, tapos gagaslight ka,
Yan yung Mhm. mga nakakaapekto sa utak ng babae, 'di ba? Kahit naman kanino. So, magfo-fall yan under this. Ano ba Yes, yan? in Sorry. fact, recently may mga cases na on marital infidelity, talagang sinabing it's a form of psychological abuse. See? Infidelity. Tapos meron na Yes, yes, ngang, yes. yeah, good. Really Yeah, there good. are 20-25 cases yata to. Oh, yun. So, meron kang case dyan? May Yes, share yes. sa amin? 2024 and 2025 cases. Yun yung tinignan ko. Oh, see? So, infidelity Yes, yes. ng mga partner, kay lalaki ka, Mm. kay lesbian ka, pasok ka dito. So, okay. Siya, parang alam kong gusto ko itong pag-usapan kasi talaga ang dami nagdadaan sa ganito. Hindi, tsaka Oo. ang tagal na wala silang recourse eh. Di ba? Wala silang, wala silang magagawa pag ganun ang ginawa sa kanila. Kasi una sasabihin, hindi kita sinaktan. Hindi kita, physically hindi kita sinasaktan. Pero yung, ito pa, pagmumura. Mhm. Mumurahin ka ng mumurahin ng partner mo. 'Di ba? O kaya naman, papahiyain ka sa In public. public humiliation, yeah. So yung mga anything, actually, pag-isipan nyo, hindi na namin maibibigay lahat ng example dito, pero lahat ng nakakaapekto sa utak, sa emotion ng tao, pasok yan dyan sa psychological, di ba? Yes, Okay, sa economic naman. Punta tayo sa economic. economic. Ano naman yan, Justice? Yan, withholding support. Oh, wow, okay. Yan. But meron ng case na inexplain ng Supreme Court that the withholding of support is willful. So sinasadya niyang i-withhold ang support to control the wife, the spouse. Kasi iba Mhm. yung case na kulang talaga yung sweldo, may Yeah. circumstances na hindi siya makakabigay ng support. Ang sabi ng Supreme Court in this case of Acheron versus People, well, hindi niya sinasadya kasi merong nasunugan yata siya and na-accident. So Mhm. hindi niya sinasadyang hindi makabigay ng support. So the recourse that the wife can do is to seek for support. So you Sino have to na? prove na Or meron family siyang court? intent talaga Oh, to so, withhold. okay, para lang medyo sa segue tayo ng konti, since nabanggit nyo yan. So, yung mga babae na naghahanap ng support tapos wala naman talaga yung asawa nila and they want to prove na meron pala, Hmm. so where do they file a case? Saan sila So magrereklamo? sa family court talaga, they can, as long as they can prove na merong capability si husband, pero wini-withhold niya para makontrol niya si wife. Like, for example, sasabihin niya na, oh, let's say may mistress si husband, gano'n, wini-withhold niya para sabihin na, oh, wag kang manggulo, gano'n. Ah, Parang gano'n. Basta oo, oo. wini-withhold niya willfully para makontrol niya si wife. Then, hulog yan ng 9262. Mhm. Pero kung medyo may let's say hindi kaya talagang i-meet yung demands ng wife, Mm-mm. pero meron din naman siyang meron din siyang pwedeng ma-support pero hindi talaga ma-meet yung demands, pwede sigurong sa support na siya pumunta. Okay. Pero family court pa rin yun Family court, oo. for support. So, marami kasing yung iba wala namang pera, 'di ba? Hinahawakan ba ng PAW 'yan? Yeah, oo. Oo. Hawak naman nila. So, pwede Pang silang ano yung makonsulta. tao, basta makita nilang no capability talaga. Okay. So yung mga taong nanonood diyan, kung kasi alam ko marami kasing hindi lumalaban dahil wala silang pangbayad sa abogado, 'di ba? Mahal talaga magkaroon ng abogado. So, meron naman pong PAW. Yan yung Public Attorney's Office. Makikita nyo yan sa courthouse. Lagi silang may opisina malapit sa courthouse, Mm. 'di ba? So, magtanong lang kayo doon, i-accommodate nila. Kahit man lang maghingi kayo na advice man lang bago ang lahat, 'di ba? So yun yung mga kasama. So apat lang yan, Justice, so physical, sexual, Section. psychological, na economic. Yes. Okay. So, bale, sa economic, isa lang talaga Well, para sa support more lang, on di ba? support, ganun, destroying property, sabi dito. Well, Oh, destroying property din.
pwedeng kung minsan ihulog nila rin kung nag-aaway, ano. Kung Mm, minsan okay. psychological na talaga yung inaano niya. Oo. Mm, Tapos, mm. okay. So, now, let us move on to to. But with respect to ano to, physical abuse, Mhm. it is also good to note that in this law, it recognized also yung battered woman syndrome. Oh, yeah. Mm, Explain nyo mm. nga ang battered woman syndrome. Well, it's a cycle talaga yan. Battered woman, so there is this woman na in that a relationship is already battered. Yung cycle yan eh, di ba? Patatawarin niya, umuokay, tapos Mhm. Yeah, yeah, babalikan yeah. battered one. So there was that case kasi na yung wife pinatay yung husband niya. Mm. Yeah, already. So na-recognize na I think she was na-recognize yun eh. I forgot parang na-recognize in that case yung battered woman syndrome. So as far as physical abuse, but na-recognize na to eh dito sa Pero law na ano to. ang significance ng battered woman syndrome? Well, as if it can be a defense for a Okay. woman Oo. kung minsan kung bakit niya na Napatay. Alam mo, papatay. in law school, meron isang provision sa revised penal code. I don't remember which article it is, pero if I'm not mistaken, medyo pa, hindi naman sa paborito ko siya, pero medyo interesting kasi yung article. Baka alam mo to. Yung pag pinatay mo ang asawa mo, ididistiero ka lang. Meaning, ilalayo yung ang sentence mo, malalayo ka lang. Kahit makonvict ka, ilalayo ka lang. Pero merong ano, ito yung scenario na nahuli mo ang asawa mong lalaki, ha? Mga Caught in the act. mitigate, mga ano to, mitigating or Oo, mitigating na alternative siya kasi circumstances yata. oo, Oo. kasi parang pero it's an article in itself, 'di ba? Na when you commit pag pinatay mo yung asawa mo, kung ayaw mong makulong, kaya ay, kung ayaw mong makulong, Di ko na maalala siguraduhin eh. mo lang na Na nabigla ka surprise. talaga. At pag Yeah. pinatay mo, nakapasok yung ano dun sa ano. Kasi Oo. 'di ba? Para may case na Kasi yan gano'n sa eh. may mitigating or alternative circumstance, parang ganon. O tapos, pag gano'n, napatunayan mo nung pinatay mo na hindi, walang premeditation, di ba? Na nabigla ka, kumbaga, spur of the moment, in the heat of the Yeah, moment, yeah, yeah, yeah. galit, di ba? Napatay mo yung asawa mo, But you siguraduhin should mo not na have any proper knowledge about that in ano oo, infidelity. oo, oo, oo. Mm, mm. Tapos nahuli mo, kasi ang interesting doon kasi, nilinaw doon na kailangan nakapasok yung ano, yun na ibig ko sabihin, 'di ba? Ibig sabihin, Oo, yung oo. sexual act talaga nahuli mo, right? Yun lang ang isang pwede na destiero lang ang penalty nun pag nahuli Mhm. ka under those circumstances. Parang it's just interesting na ganon. Pero ngayon nakakatuwa na meron ng ibang avenue gaya niyan, 'di ba? Yung battered women syndrome na pwedeng ano na rin mitigating. Yeah, ano na rin As long siya. as you can prove that for Bugbog sarado ka talaga lagi. talagang nandun ka na pabalik-balik ka na, you have Yes. already accepted na part of your relationship Oh my ang, gosh. yun. Pero physical violence lang yon. We're talking about Yes, physical lang, di ba? Okay. yes, of course. Oh my Mm-mm. gosh. Pero yun nga, we've come a long way kasi dati walang mga ganyan, 'di ba? Parang dati Mm. tatanggapin mo na lang, either tanggapin mo umalis ka, 'di ba? But in ang reality natin sa Philippines, maraming teka lang ha, maraming dependent sa husband kasi yung True. culture natin minsan, 'di ba, Totoo pag yan. babae ka, Ang dami, economically, bahay ang ka lang. daming cases dyan sa nung, I mean, I was an RTC judge na Mhm. ako pinapagalitan ko na yung wife eh. Kasi she would file a case and then later on, i-withdraw niya. So, lalo na kung physical abuse, Mhm. the first thing I ask, is this the first time na sinaktan ka? Mm, mm. So,
lalabas, hindi. Sasabihin niya. Sabi ko, so bakit kailangan, bakit mo final pa? Ganyan. Bakit mo i-withdraw din lang? Eh kasi siya lang yung nagtatrabaho, ganyan, ganyan. So, Yun nga you eh. know, kung minsan nile-lecturean ko na, kaya mo pa naman eh, malakas ka pa, pwede ka pang magtrabaho. Well, Yeah. pero hindi mo kasi, hindi mo naman sila pwedeng hindi mo naman sila pwedeng i-blame kasi very dependent nga sila Yun na nga sa eh. partner nila eh. Yeah. Mm. Kaya ito lang ang payo ko sa mga babae, lalo na yung mga bata ngayon, 'di ba? You make sure that you are independent financially pag nag-asawa kayo. Kasi hindi mo masasabi ang mangyayari sa buhay nyo, 'di ba? Make sure na whatever happens, kaya mong ialis ang sarili mo sa toxic situation. Kasi at hindi ka magstay doon dahil lang financially hindi mo kaya. I know someone, may mga tao na gano'n, na kaibigan ko na nakapagtapos naman, university grad. Kaso hindi nagtrabaho dahil nag-asawa na. Imagine that, sayang naman pinag-aralan ninyo kung hindi nyo gagamitin, 'di ba? Ito protection nyo rin, hindi lang nyo, ng mga anak ninyo. And ito pa pala, um, yung kasi mga reason ng Pinoy, kasi gusto nila buo ang pamilya nila. Mm. True. Pa. Buo ang pamilya. Sa akin, sorry kung masyado na ako liberated, pero kahit hindi ako nag-move sa Canada, matagal na gantong utak ko. Para sa akin, hindi ka nagsistay sa relationship na nagsasuffer ka kasi hindi na tama, 'di ba? Kung gaya niyan, nagkakaroon ka na halimbawa ng na-trauma ka na, may PTSD ka na, tama ba yung Mm. post-traumatic? Yeah, PTSD. Balikan mo pa ba? Doon ka pa rin magsistay? Kaya mo naman mabuhay mag-isa, di ba? And this goes both ways for women and men. So, wag nating sabihin na halimbawa ang lalaki, kasi pinag-uusapan natin talaga babae ngayon, di ba? Pero, hindi naman kami discriminatory ni Justice. Yung mga lalaki, alam namin may mga babae na talaga namang biatch, ay sorry, na talaga namang mahirap kasama, di ba? Huwag niyong ipagsiksikan ng sarili niyo dahil may mga anak kayo. Para sa akin, opinion lang to, opinion lang. Sa akin lang kasi, nagpakasal kayo dahil sa inyong dalawa. Hindi dahil sa Mm. mga anak ninyo. True. So, huwag kayong magbibigay sa akin ng reason na, kasi nagsistay ako dahil sa mga anak ko, even with the women, di ba? Hindi. Kasi pag nag-aaway kayo, binubugbog ka, alam mo yon, nakikita ng mga anak nyo, tingin mo ba na maganda para sa anak nyo? Hindi rin, di ba? So, ngayon, meron tayong mga batas na pwede nyo nang puntahan, pwede nyo nang gamitin para makawala na kayo sa situation na hindi dapat magstay kayo. Ayan na, meron tayong VAUSI, 'di ba? For women. Huwag na maghintay ang mga lalaki kasi meron na kayong revised penal code. So, anyway, ay pala, i-compare ko lang, 'di ba nabanggit mo, Justice, may yung client, yung isang babae na nagfa-file kasi sinaktan siya, tapos babawiin. So dito sa Philippines, pag ikaw nag-file ng case, pwede nilang bawiin. Oh yeah, yeah. In Yes. Canada, Hindi pwede. the moment you file a case, it's in the hands of the crown. So, kasi 'di ba, dito Mm. ang papel ko noon, federal crown. So, we dealt with drugs lang. We didn't deal with the criminal code, yung revised penal code namin dito. Puro kami ano Mm. lang, Controlled Drugs and Substances Act. Pero dun sa provincial crown, sila ang may hawak ng criminal code. And I work with them closely din. Tsaka naging court clerk din ako sa criminal court. So nakita ko doon din na merong nag-file na yung babae, 'di ba? Tas ayaw na niya. Kasi gusto niyang balikan yung Mm. asawa niya, 'di ba? Yeah. Hindi, sabihin ng crown sa'yo, nag-file ka Tuloy. na eh. Hindi mo pwedeng i-retract kasi Mm. paano na ako maniniwala? Alin na ngayon ang paniniwalaan ko? Yung binugbog ka o yung hindi ka binugbog? Ang ano naman, although sinabi dito na cannot be settled yung ganitong cases, Mhm. the problem is hindi na magpapakita yung wife niyan. Oo. So wala Ganito din din kung dito. eventually it will be dismissed. Oh, ganito din dito. Pero alam mo ginagawa ng Crown? Bench Hmm. warrant. Bini-bench Ah, warrant. Pag material witness ka eh, di ba? Ikaw ah, nag-file eh, so ipakukulong kayo. Dito sa Canada, ganun. Huhulihin yung babae. Nakita ko na yan when I was a clerk hmm, dito sa court.
Thank Pinuhuli you, nila yung babae kasi nag-file, tapos hindi na sumipot, o di huli ka. O kulong muna siya until the trial. Ganon dito. okay na. So, Ganda din yun. Kailangan. yeah. Pero, kung minsan kasi we really do not resort to yung arresting the complainant. Mm-mm-mm. Hindi Oo. namin. So, Oo nga. parang we let the case run its course. Pag hindi dumadating si private complainant, wala. Mm-mm. Nako, Yun. nadinig ng mga iba yan. Huwag niyo What's pipigilan funny yung pa mga nga, asawa niyo, ah. kung minsan what's funny pa nga magfa-file si wife, pero siyang magpipiyansa sa husband. Ay, yun pa isa. Yeah, yeah. Dito, the Ang moment dami kong mag-file, nakitang ganyan yan dito. talaga, dito, the moment nag-file ka ng Hindi mo domestic, pwede. ang tawag namin domestic eh, ang unang kondisyon ng court, you cannot talk to each other directly or Mm. indirectly. Ganon. Kasi dyan sa atin, ang piyansa eh, pupunta ka sa bail bondsman, paano tawag doon? Yeah. Pwedeng cash bond, Cash pwedeng bond. property bond, surety So, bond, walang requirement kundi, ano, ano yung cash. surety bond? Pumunta ka sa isang company, surety company, they will be the one to pay for you. But syempre, I think you pay the surety. Pero less than what is required sa bond mo. So yung surety company ang magbibigay ng bayad sa'yo, but there are conditions na may obligasyon din ng surety Okay. company. Oo. Kasi dito mahigpit. Gaya ng sabi ko, we call it domestic, ano na. Mm. Pag Mm. domestic na, um, actually, iba na ang tawag dito, hindi na domestic. Partner, Mm. intimate Mm. partner, something, IP, victim, intimate partner, Mm. parang gano'n, iba na rin eh. Pero domestic, same thing. Um, ang unang-unang gagawin ng court ay paghiwalayin kayo. No communication, directly or indirectly, between the Mm. two. Mm. Hindi mo pwedeng pakisabi sa asawa ko, I love you. Yeah. Hindi pwede yun. Hindi ka talaga pwede. So, mahigpit dito, nakakatawa, mahigpit dito sa ibang bagay, pero ang Pilipinas, mas mahigpit sa ibang bagay, gaya sa drugs. Yeah. Diyan, lifetime agad nung tinakal namin last week, last episode, dito sa Konting Kaalaman, Malaking Mm. Katulungan. Dito, sometimes slap on the wrist, lalo na kung first timer mo, baka hindi ka pa makulong eh. 'Di ba? Mm. Napansin ko lang, Mm. hindi nabanggit yung fentanyl dyan, heroin dito, grabe ang mga drugs na Mm. kumakalat. Yung fentanyl is very, very, deadly. Shabu yata kasi marami dito. Shabu. Oo. So yun. But anyway, napunta sa drugs. Balik tayo sa, dyan sa, Ito sa, nga pagka nasa jail yung husband mo, kung minsan binibisita pa eh. o, hindi na natuto. Oo. Kakantahan kayo ni Gary Estrada, Gary Valenciano niyan. Na, kanina yung pinag-usapan natin para lang at least yung iba kasi hindi nila ma-imagine kung ano ba yung ano ba yung mga yon. Ang inisip lang nila yung na-discuss natin kasi we don't have the time talaga to discuss everything. So ang gagawin na lang natin, i-enumerate ko sa inyo yung mga hindi nyo pwedeng gawin sa mga partner nyo. Okay? Physical violence. Ito, acts that include bodily or physical harm. Napag-usapan na natin yan. Kasama yung causing, threatening, attempting Yes, to yes. cause physical harm to the woman or her child. So, Yeah. inambaan mo. Yeah, Tama na ginanyanan yon, mo di ng ba? kutsilyo. Ayan. Exactly. O yun. O, kasama yon sa physical. Placing the woman or her child in fear of imminent physical harm. So, pag Mm. natatakot lang sila, alam mo, dangerous to. Pumapasok pagiging defense lawyer ko. Dangerous to kasi placing the woman in fear of imminent physical harm. Anong evidence ngayon? Kailangan, ano lang, ah, yun lang, yun lang statement ng babae, di ba? Yun lang Actually, kailangan. pag sinabi niyang papatayin ko kayo, No, I that, mean, sabi ko, like I said, pwede kung pumunta sa barangay. Sa barangay muna, di ba, nagrereklamo? mm, O, punta hindi ako sa naman. barangay. Kung physical, I think dadaan muna ng barangay. Pero kung minsan hindi na, dinediretso na nilang ano. O, so, halimbawa, Police. pumunta ako sa barangay. Mm. Nagsinungaling ako. And let's face it, may mga sinungaling. Meron, Yun meron. ang nakakatakot. Pwedeng, ang daling mag-imbento kasi, 'di ba? Kaya yun Mm. yung sinasabi kong fear ko sa mga ito because ah kapag sinabi mo nung babae doon, parang gospel truth na eh, 'di ba? Pag Mm. sinabi ko True. na, sabi niya sa akin, papatayin niya ako. Dating si Mm. lalaki, wala akong sinabing gano'n na. May maniniwala ba kay lalaki? Yun ang tanong eh. So yung medyo nakakatakot. Kaya
nakakatakot itong mga ganito. Kaya yung mga lalaki, mag-ingat na lang. Mag-ingat kayo kung alam niyo sinungaling ang asawa niyo, medyo hiwalayan niyo na, hindi joke. So, baka makulong pa kayo. Anyway, so yon. Second, sexual violence. Ang napag-usapan natin yun. Kasi, in example ko, yung pinwersa ka, rape, ganon. Mm-mm. Pero, hindi lang yon. Oh, sexual harassment, acts of lasciviousness. Ano po yung acts of lasciviousness? Si Justice ang tanungin natin. Yung mga, Hinipo-hipuan ka. Well, yung mga, um, yeah, hipuan ka. oo, see? Yan. Hipo lang yan. Kasi alam ko, sasabihin nyo, asawa ko yan eh. Mm. Di ba, ganun Legit. yan dati eh. Hindi. Opo. Okay. Oh, pero asawa mo, pero may respect ka pa rin dapat. Mm-mm. True. Treating a woman or her child as a sex object, that's not good. Yeah. Making demeaning and sexually suggestive remarks. Pero mo, ultimo salita. Kaya ingat kayo sa mga pinagsasasabi nyo. Physically attacking the sexual, teka lang, physically attacking the sexual parts of the victim's body. Parang attacking, parang Physically attacking. So, medyo, so masyadong rough. In other, pwede, parang pwede mo rough. rin ihulog yan na physical abuse eh. Actually, kung physically attacking nakalagay. Yun na nga, if he's attacking the, hindi, ang natawa ko sa Sexual part sexual kasi, part. ah, So halimbawa, yung parang, ito, parang, inatak mo. oh, Sorry. Kasi parang nakakatawa kasi yung ano, I mean, we're laughing but because of the words, you're attacking the part of the body. Part. pero wala pa akong nakitang Ganon. provision, wala pang nagfa-file. I think, Oo. nahihiya kasi. Siguro nga. And tsaka baka hindi nila alam na, ay, hindi naman kasi ako ni-rape. Inatak lang yung boobs ko, halimbawa, di ba? Saka ganon. Pero Hindi wala nila pa alam. ako Ngayon, alam nyo na nag-file. po, sa lahat ng sexual part ng babae, wag i-attack Mm. pag ayaw ng babae. Unless consensual rough sex. Pero pag inattack, ayaw ng babae, pausi. Mm. Next, forcing him or her, but me him, to watch obscene publications and Saka indecent shows. sa Oh, children yon yung oh, him. okay. Mm. Forcing the woman or her child to do indecent acts or make films thereof. O hindi nyo rin pwedeng gawing artista ng porn film ang inyong partner, di ba? Forcing the wife and, ay, teka, ito hindi natin pansin. Oo nga pala, pasok ang mistress dito, di ba? Yeah. Nga naman ang mistress, okay. Kasi ano nga, in an intimate Relationship, oo. relationship. Forcing the wife and mistress to live in, ay, grabe naman to. To Kapag live, kasama sa isang bahay, yeah, oo, in the conjugal home or sleep together in the same room. Wow! May ganon? meron. Kulong. Pero wala pa nga ako na, Eh kasi, na-encounter. oh, kasi balang hindi nila alam yan. So, Ang, mga ang, kababayan ko, most of the time, iniiwanan ng husband si wife to go to the mistress, to live with the mistress. siguro naman, mga konti ka delikadesa naman. Hindi, sa bagay, pag may mistress, Unless nga the oo, wife will, you wala, know. wala nang delikadesa yung kapag ano. Pero, may nangyayaring ganyan. So, ngayon, pag sige na, kasi may mga sobrang ano eh, sadista talagang mga tao. So, pag ginawa po sa inyo yan, tandaan nyo, under vowsy yan. Okay? Kasi baka isipin nila, hindi naman ako ni-rape, hindi naman ako sinaktan. Pero isinama sa bahay nyo, yung babae niya, Mm. eh kulong yan. Baka ano, kung hindi man nila ihulog yan sa sexual abuse, it's on the psychological, more Yeah, on the psychological abuse. exactly. 'Di ba? Ah, Okay. mm, Causing or attempting to make the woman or child perform sexual acts, yun na nga, that do not mm. constitute rape. So, Yep. Mm, use of force, threats, intimidation. So, threats pa lang, kasama na dyan. Yung intimidation against women, child, or her immediate family. Okay. Sa mm, psychological violence, yun ang pag-usapan na natin that will cause mental or emotional suffering of the victim, which includes but not limited to the following: controlling or restricting a woman or her child's movement or conduct. So mm. parang kinulong mo, ayaw mo palabasin. Pasok Yung yan. kinontrol, yun yung factor dyan, Oo. kinontrol talaga yung movement. Oo, so control yan. Okay. Threatening or actually depriving the woman or her child of custody or access to her family. Huh? Yeah. Bawalan mong pumunta ng family, Oh. yung child mo, you're withholding the custody from the wife, para Oo, nga kasi, makontrol mo. oo, so ikaw nagko-control. Ah, Wow. ah, Depriving or threatening to deprive
the woman of a legal right. Right to vote, ganon. Basically, it's really the controlling the wife, So in the other words, partner. basta kinontrol mo na parang gamit lang yung tao. And it has a mental and emotional effect or Dun effect on sa the mm. partner. Alam mo, Oo. medyo tama nga yung nagsasabi mga lalaki na unfair nga naman, no? Kasi pag sa kanila mo Masyadong, ginawa to, wala eh. 'Di ba? wala silang pero, Oo. kung magaling kang at nakuha mo talaga yung katotohanan dun sa babae at wala talagang ginawa, acquit yung, Mm. ma-acquit yung lalaki. No, no, I mean kung yung lalaki yung yung kinontrol kasi I mean, Ginawan mo let's ng face it, yung mga ibang mm, babae nagko-control eh. yeah, May kilala ko na grabe kinontrol talaga yung asawa. As in to the point na takot na sa kanya yung asawa niya. Lalaki talaga. to ah. 'Di ba? Mm, Yun ang mm, sinasabi ko, walang recourse talaga ang lalaki dahil ito pang babae lang to. So yeah. kaya halimbawa, the guy was subjected to ganyan, psychological violence kasi may kilala ko yun. Pero mo ipakulong ka na wala kang ginagawa Mm, sa drugs rehab. Isang taon ka doon, eh, hindi ka naman drug dependent, hindi nagdaan sa petition sa court, hindi nag-file ng petition sa court. talaga. Pinapir, pin, Nag-waive daw yung babae. Eh, anong wini-waive mo? Eh, hindi dapat nagpunta ka sa court, di ba? Imagine Mm, that. So that alone, kung babae yun, magpo-fall na dito yan eh. yeah. Right? Oo. So talagang, unfortunately for men, kasi ang culture ng Pilipino, mas malakas ang lalaki sa babae eh. But in reality, it's the opposite. Sorry. So anyway, um, so, yun, ito pa sa psychological violence, ha? Causing mental or emotional anguish, public ridicule, yung pinag-usapan na namin ni Yeah. Justice yun. Repeated verbal and emotional abuse, Yeah. denial of financial Mm. support, nabanggit nyo na yun, or custody nga, or access to the child, threatening or actually inflicting physical harm on oneself. O yun, for the purpose of controlling. Yun nga, control. So, Control. huwag niyong So, isipin na papatayin ko yung sarili ko, sasabihin niya. Ayan. oo. So, Ah, syempre, hindi lahat ng babae, katulad ko na sabi ko, di magpakamatay ka. Wala akong pakialam. Yung yeah. iba, ay wag, sige, hindi ko na gagawin. So, ganun True. yon, di ba? So, tandaan nyo yon. Ito yung mga manipulator kasi magaling eh. Di Yeah. ba? Pag manipulator, alam nila lahat ng weakness ng partner nila, yun ang gagamitin nila. So, isa yon. It also includes causing or allowing the victim to witness the physical, sexual, or psychological abuse of a member of a family to which the victim belongs. Uy, Mm. to witness pornography in any form or witness abusive injury to pets or to unlawful or unwanted deprivation of the right to custody. Parang pinapakita mo na you can do all of these things para the partner will stop what she's doing. Ganun. Oo. So, psychologically, you're affecting, controlling, yun. Mhm. So Mm-mm. yun yun. Yun yan. Kaya hindi limited dito kasi may Oo. mga bagay pang makakaimbento yung mga na Yes, magaling yes, mag-manipulate yes. eh. 'Di ba? What's important in that psychological abuse is that you prove there is mental and emotional abuse. Abuse. Okay. Mm-mm. Mm-mm. Um, Pati stalking ha or Yeah. following the woman or child in public or private places. So walang stalker, wag na. Peering in the window or lingering outside the residence of the woman. So ito yung mga tipong hiwalay na kayo. Yeah. 'Di ba? Hiwalay na kayo. Tapos Or meron kang protection order and oo, then you do ganon. this thing. So, Okay. Tapos yan. andun ka pa rin. Ito nga pa rin. Ay, eto pa isa, entering or remaining in the dwelling or on the property of the woman or her child against their will. So, Yeah. ito yung mga hiwalay na. Hiwalay na or may protection order. Eh, You may the protection order. paano kung wala namang protection order? Tapos mag-asawa kayo. Ayaw umuwi na babae. Hindi daw siya uuwi hanggat nandiyan ka sa bahay. Eh, bahay niyo yun. Mm. Hindi mo, Well, hindi, dapat hindi magfo-fall mo ka lang kasi sa vowsy. kung wala kang protection order, hindi mo kasi pwedeng pagbawalan unless syempre paghiwalay na kayo, di ba? So in that case, humingi ka ng protection order to force the husband to get away or be removed from the Oh, residence. yun na nga. So, bago ka Ah. pumunta sa vowsy, merong ginawa ang asawa mo sa iyo eh, 'di ba? Yes, Hindi oo. yung visit ka lang sa kanya, naiinis, Hindi, mainit sa ulo mo,
Kasi may alam akong ganun eh. Ang dami ko alam Mm-mm. na mga, sabi sa'yo eh, um, biruin mo yon, asawa kita. Pero ayokong nandiyan ka sa bahay natin, umalis ka. Hindi ako babalik Mm-mm. ng andyan ka. Bahay niyo yun eh, saan pupunta yung asawa mo, di ba? Anyway, Mm-mm. sorry ah. Kasi So ba alam yung ko yung babae mga, na mag-adjust, bumalik siya? yun na nga, di ba? Eh, di mag-hotel ka, pera ka. Mm-mm. O yun, tapos yung sinabi mo, justice, destroying property, personal belongings, di ba? And kahit anong klaseng harassment. Okay. Tapos yung sa economic abuse, yung palang ano, But preventing the woman from engaging in legitimate profession. Ayaw mo pagtrabahuhin. Gawin mo lang alila sa bahay. 'Di ba? yan. So yun, Yeah. kasama yun. So yung mga babae dyan na gusto magtrabaho, pag ayaw kong pagtrabahuhin, tawagan niyo ako. I think preventing the woman from having her own financial Oo, freedom. dependence. Kasi nga, like you said, control, right? These are Control. forms of control over the Mm-mm. woman. Totoo. Tapos, ito, controlling the woman's own or money or property. Mm-mm. Mm-mm. Solely controlling the conjugal or common property. Destroying household ulit. So talagang, hindi, yun nga, tama ka. In all of these, you have to remember this. Yung mga babae na nag-iisip kung pwede ba kayo mag-vowsy, nagpo-fall ba kayo, tandaan nyo, kinokontrol ba kayo? 'Di ba? Mhm. Hindi ka na makagalaw kasi lahat na lang dapat masunod siya. Hindi pwede yun. May vowsy na tayo. Ganun. Anyway, so now, may mga scenario na yun nga, may mga tanong na parang common question ng mga tao. Tanungin na, tingnan natin dito. Okay. Hindi. Doon muna tayo pala sa procedure. Okay. Kasi Mm. importante yon. So ngayon, paano, like I said kanina, ang babae, basta nagreklamo, barangay muna. Yun yung order na yan, yung protection order. What do you call it? Protective order? Temporary, we have a temporary protection order and a permanent protection order. Okay, yung Um, temporary muna. yung temporary, like, it is only for good for 30 days. Meron din barangay protection order, Ano which yon? is Yung only good pala, for ano 15 yon? days. Yung barangay, yun yung So, a barangay mababa. protection, sa barangay lang yon in 15 days. But the barangay protection order is issued by the barangay only on instances na talagang um, the threat, the violence is already it's already there. Like for example, nag-aaway si husband and wife tapos inaanohan niya ng itak si wife. So pinabrandish niya yung itak. The wife can run to the barangay immediately to ask for a barangay protection order. So good for 15 days. And within that 15 days, kasi it's not extendable, within that 15 days, the wife must go to the courts, to the family courts to file an application Temporary. for a temporary protection order. So 30 days yan, extendable for another 30 days. So while the case is pending, so civil case lang to. It's a Mm-mm. civil case. So while the case is pending, may protection order ka, so, nandun yung mga provision na hindi pwedeng lumapit si husband for how many meters, ganon. Umalis sa bahay, i-surrender ang firearm kung meron man siya, ganon. But, ako kasi I allow visitation sa children during this period. Mm-mm. Mm-mm. Kasi kailangan nga naman. Mm-mm. And then, mag-hearing yan, presentation of evidence, Nasa and then, temporary tayo ha. oo, At nasa bago tayo temporary. umandar, Justice, dun muna tayo sa barangay. Kasi karamihan barangay, ang dami barangay lang eh. Sa barangay, anong evidence ang ipepresent ng Wala, complainant? sa barangay protection order kasi basta nakikita na ni barangay, uy, nandiyan na, sinasaktan na, the harm is already imminent. So, pwede niyan. Kahit So, walang ano. eto na naman ako. Yun nga yung ano sa akin naman, ano yung ano yun? Nakita nila sa katawan? Kasi imposibleng Hmm, hindi nila makikita yung tao na nag-aaway sila, di ba? So in other Oo. words, pupunta lang si babae doon. Ngayon, Sa kung barangay, oh. halimbawa, nagreklamo lang si babae na sinaktan ako, pero wala talagang physical, wala kang makikita. Or sinabi niya na
sabi nung asawa ko, papatayin niya ako, or sinabi niya, o sinabi sa akin nung kaibigan niya na may itak, meron siyang itak at galit na galit, pero hindi naman directed sa kanya. Yung mga bagay na yon, ang barangay ba, meron ba silang no knowledge pagdating sa ano yung mga papatulan natin ng mga kaso? Kasi like I said, ang concern ko lang yung rights ng mga tao, 'di ba? Parang ang Ah, dali kasi talagang magbintang. It's very that's, scary because I have brothers, 'di ba? So, that's why it's only 15 days. oh, so And so you cannot extend it. So, sa 15 days na yon, kung natapos na yung 15 days, tapos na. so discretion talaga ng barangay na Oo, oo, magbigay. oo, oo. Okay. Oo. Okay. So pumunta si So, babae, magbibigay sila. Pinapipirma ba nila yung lalaki? hindi na yata dyan eh. Kasi may I don't nakita think akong they pirmado will nung give it when balala. they will serve on the husband. Ah, si I Nerve. think, Oh. oo. Isa-serve din yan. Oo. Okay, okay. So pagdating, okay, doon tayo sa temporary, justice, Maghihiling naman yan. So, hearing na diyan lang to, may evidence. Oo. before mag-issue ng temporary. Hindi. Pagka-file at nakita ng court na, oh, meron talagang violence, mag-i-issue yan ng temporary protection order Sa for 30 days. allegation. Oo, oo, oo. Sa allegations lang yan. Okay, allegation lang. Okay. So, within 30 days, before 30 days pala, before mag-end ng 30 days, may hearing na yan. Okay, so, Okay. nag-hearing na, pag patapos na yung 30 at nakikitang kailangan i-extend, pwedeng i-extend yan. Extend, extend, extend. Mhm. And Okay, so then, So, until para lang malinaw finally, sa mga tao, Justice. ah, ah, So, ah. tandaan nyo, kung gusto nyo, halimbawa, talagang gusto nyo na yung temporary, kasi yung sa barangay, 15 days lang. Yeah, Tapos wala na. So, wala ngayon, na. kung talagang you are in fear of your safety, punta na kayo sa court. Yeah. Tapos, allegation. So, ang ibig pong sabihin na allegation ay kung ano yung sinasabi mo, Mm-mm. binibintang mo doon sa asawa mo na ginawa sa'yo, yun lang ang basihan nila para bigyan ka na ng temporary protection order. That will TPO, at least protect you for 30 days. 30 Tapos days. sa tatlong Pwede pong na-extend. 30 days, oo. Pero sa Mm-mm. 30 days na yon, na dinig nyo, maghihiring na kayo. So Mag-start sa na ang hearing within the mag-start 30 na. days. Oo. Oo. Within Start na the siya. 30 days, mas maganda kung meron kayong supporting evidence, kung meron, 'di ba? Mm-mm. Pagdating sa hearing na to ba, tinatawag din syempre yung ano. Of course, Okay. pinapasagot siya within that 30 days. Okay, so sasagot Kung hindi sila siya at sumagot, patawagin pa rin siya oo, sa okay. hearing. Oo. So may due process. So talagang Yes, yes. they have to Oo. be heard. That's good. Yes, yes. Kasi medyo concerned ako yung biglang nagsabi lang to, naniwala na, 'di Hindi ba? Yung naman. barangay. Hindi naman. Meron din naman na de-deny if Okay. ever pagka ano. Or Okay. kung minsan kasi, nag-uusap pa rin. So eventually, nasisettle nila. Natatapos, so wala na yung TPO. Yun. Oo nga eh. And then until finally at the end, pagka talaga na-prove na ni wife or na partner na meron talagang need for a permanent protection order. So, nag-issue ng permanent protection order. Mhm. So kung Okay. na-violate ang permanent protection order, pwede siyang kasuhan ng criminal case niyan for Okay. violation of that protection order. But even if there is a protection order, pag sinabi ni wife, never mind, husband, pwede ka nang bumalik sa house. Kalimutan na natin ang sinabi ng court. Wala tayong magagawa. Talaga. Mm. Yun nga Yun. alam mo, eto masyado kong nandun ako sa devil's advocate. Kasi, teka muna, bago ako magpunta sa devil's advocate. So, from the temporary protection order na 30 days, maghihiring. Not necessarily na, tapos kailangang extend kasi hindi pa tapos yung Yes, yes. hearing, di ba? Pag natapos yung hearing, either dismissed, walang hindi pwede, or pag napatunayan na meron nga, dun ba Mm. papasok ang Post permanent? permanent. Ah. So, ano yun? Tuloy, hearing ulit yun. Hindi na. Ayun na Parang yun. nasa decision na kailangan mag-issue talaga ng permanent protection order. So, dun mo hinihear from the temporary restraining or, Ah. restraining, dun TPO. mo hinihear. Okay, so isang hearing, dun ng temporary protection, kasi nga nag-hearing pa kaya temporary, kaya Pwede naman nagiging kasi, permanent. pwede naman kasi in that 30 days, umalis si husband, wala nang harassment or whatever,
pwede hindi ma-extend. Pero Mm-mm. yung hearing will continue. Okay, oo. So tuloy yung para lang malaman kung talagang pwedeng may Mag-issue ng permanent na. PPO, Permanent Protection Order. Okay, okay. Ngayon, But yung these are civil sinasabi, cases, civil case lang yan. Hindi siya oo, criminal. civil Oo. case. Okay. So yung sinasabi ko sing devil's advocate, parang ang minsan, ito, doon naman tayo sa babaeng manipulator. In order to manipulate the man, the husband, reklamo lang siya ng reklamo. Kasi, let's face it, meron ka ng history Mhm. sa barangay. Kahit wala ka talagang ginawa. Nagsabi ni asawa mo ilang beses sa barangay. That's another way of manipulating eh, 'di ba? Yung babaeng nang nagmamanipulate. Gan yun yung sinasabi ko na unfortunately for men, they don't have this law. But Mhm. women can also do this. Yung control, yung psychological violence, yung mga yan pwedeng gawin ng babae sa lalaki, 'di ba? And unfortunately for men, wala silang magagawa, 'di ba? Mhm. So, itong mga babaeng to, mga asawa niyo, napunta ng punta doon, nag-iimbento na, keso may tineten mo siya na under vowsy, dinala ka sa barangay dahil nga natakot sa'yo, o kaya, kunyari, criminal ka or whatever, pwedeng-pwede nilang gawin. Ang masakit niyan, the moment the woman goes to the barangay, kahit alam niyang hindi totoo, hindi na yan pupunta syempre sa hearing. Kasi wala siya evidence eh, 'di ba? Alam lang niya na ginagawa niya yon kasi gusto ko niyang kontrolin. Sige, subukan mo, ibabarangay kita. Ang daling Mhm. sabihin and ang daming gumagawa niyan. In the meantime, ang lalaki nagkaka-psychological problem. 'Di ba? Kasi wala siya magawa eh. Yun yung control na sinasabi natin dyan sa vows, ginagawa ng lalaki sa babae. Let's not be you know, totoong pati babae nakakagawa niyan. Nakakakita ako ng mga taong ganyan eh, 'di ba? Talaga kinokontrol yung mga lalaki that way. So ako lang, pag nangyari yon sa mga lalaki, iwan nyo na. Sa totoo lang, kasi gusto niyo, no, kasi ang ending nyo sa sa kulungan. One day, pag nagreklamo yan, tapos mag-imbento yan. Kasi ang sinungaling, hindi mo na mababago. Pag nagsinungaling, dire-diretso na yan. Tapos yung para magreklamo sila na hindi totoo, nakakatakot, di ba? May psychological problem din yung babae. So, iwasan na lang. Anyway, doon na tayo sa kahit sino, okay, sino ang pwedeng mag-apply ng protection order? Usually yung babae. Hindi pwede yung Babae mga talaga. kamag-anak para sa babae. Kung For halimbawa, the yung will, babae, takot pwede talaga. yata, pwede, oo. Basta Pwede. I think. Kasi I think pwede. Wala pa ako kasing ano eh. Oh, Na, yeah, na, I think y- pwede. Oo, oo, oo. oo. Okay. So, teka, tingnan natin. Ang batas. Ito, who may file? O nga, offended party, Or, parents or guardians. So, guardian sa anak. mm, Ascendants and descendants or collateral relative children. to the fourth civil Yeah. degree of consanguinity or affinity. As long as they know kasi there's a possibility nga because of the control hindi makalapit si wife sa authorities Oo. or whatever. So, So wala silang, oo, ito sila na yung ang magiging, kaso kasi again in the 8 years na nandun ako sa court, wala wala pa. akong nakitang ganun kasi 'di ba ang ano din attitude natin away mag-asawa yan eh. Exactly. Oo. Huwag kang Oo. makialam sa iyo. Oo. Kahit sa mga pulis, 'di ba, pag lumapit ka, Mm. away asawa 'yan, 'di ba? Yun nga eh. Totoo 'yon. Baliktad nga dito sa Canada, pag away asawa, mas nandun sila. Kasi Mhm. alam nila na they need to protect, at least one of the Yeah. two. Ako, I've been in court for so long here in Canada. I've seen women, charged with, yung nga, assaulting their partner. May isa Mhm. nga naging kliyente ko eh. Babae ito. Ay, Mhm. talagang grabing ginawa sa asawa. Ay, hindi pa asawa. Common law spouse. Mhm. Sabi Mhm. ko, oy, mag-plead guilty ka na. Totoo naman lahat eh. Anong gusto Yeah. mo mag-trial ka pagdating doon magsisinungaling ka? Hindi pwede. So, so dito nangyayari yan, babae Lesser ang pang penalty niya. nakukulong. Mm. So, yon. So, teka, huwag kayong makulit. Teka muna. Yun. Tapos, pwede rin daw ang officers ng mga social worker. Right? Yeah. Alam, Mm. sa mga bata, lalo na, mga police, especially in charge of women and children's desks, punong barangay, pwede rin, barangay kagawad, lawyer, counselor, therapist, healthcare provider of the petitioner,
at least two concerned responsible citizens of the city or municipality where the violence against women and their children occurred and who has personal knowledge. O syempre, Personal kailangan knowledge personal dapat. knowledge. Oo. Okay. So, Hindi yon ka pwede sinasabi ko lang mag-file ng to ano. para alam ninyo na makakatulong kayo. Kasi yung iba, syempre sabihin, their hands are tied. Hindi nila alam na pwede silang tumulong dun sa mga kaibigan nilang babae or mga anak na kailangan ng tulong. Hindi nga makaalis kasi kontrolado, di ba? So, yon. Nabanggit na ni Justice kung saan mag-a-apply. And pag daw may mga instance na hindi tinanggap ng barangay official yung mag-issue. Meron, pero may discretion pa rin ng barangay, di ba? Kung tinignan Meron, hindi oo. totoo. Oo. Okay. Hindi So, meron. oo, okay, Hindi good. naman Kasi, porque nag-file agad-agad mag-issue. oo. Pero pag hindi nag-issue, tapos talagang may nangyari, alam nyo, gusto nyo Pwede talagang, ano, totoo naman talaga, pwede kayo mag-file ng administrative yeah, complaint against the sige, barangay official. Kasi hindi niya ginagawa yung ginagampanan yung trabaho niya. tungkulin niya, di ba? Pwede ka magpunta rin sa pulis, ah, magreklamo ka dun sa, kasi ayaw tanggapin ng barangay, punta ka na sa pulis. Wala ka na Police na. magawa eh, di ba? Mm. And then, pwede ka rin daw pumunta sa clerk of court ng family court, kung saan nakatira, at hingi ng assistance sa protection order. Kasi nga, gaya mo, sabi mo, Justice, hindi mo naman kailangan ng dumaan sa barangay. Pwede ka na rin Yeah, dumiretso. diretso ka na. Oo. Oo. Okay. And immediate ba to? Yung temporary yung temporary protection order, the moment nagpunta ka at nag-allege ka ng violence, automatic. Within the day, nag-i-issue ako ng TPO. Okay, okay. As So, long as I can see from the allegations na, oh, there's a need to issue the TPO. Pagka-file niya, issue ka agad. okay. So, mabilis talaga. Hmm? Oo. Um, and walang mediation sa barangay, 'di ba? Hindi kami Wala. mamedi. Wala sa jurisdiction ng barangay na Actually, walang mag-mediate. mediation din sa TPO. Oh, wala Ang, talaga. if you would like to mediate, it's on the support, mga Oo, but ganun. not sa violence. Not sa violence. Okay. Um, so, ano pa ba? I think na-tackle naman natin mga importante kasi nabanggit na natin lahat. Importante sa lahat, tandaan nyo. Ay, ito pala, ito at interesting. When it comes to same-sex, yung babae, lesbian tsaka girl, um, kasi minsan, parehong babae yan eh. 'Di ba? Yes, Kahit anong yes. gawin mo, parehong babae yan. Pero, yung lesbian na butch, acting as a man, and then Mm-mm. it's a woman, 'di ba? So, technically, isipin natin, ang vowsy mag apply dun sa partner niyang fem. But in reality, think about it, babae rin to eh. Kahit sino actually. 'Di ba? As long as, Pagdating sa same sex, ah, pati yung lesbian pwedeng magreklamo. pwede. Right? Yes, yes, yes. Okay. Yes. O para lang malinaw Basta kasi, woman ang complainant. kasi woman ka pa Ah, rin eh. mm. Unless gusto mong panindigang lalaki ka, sorry, wala na sa yung vowsy. Ganon kasimple. Hindi kasi may iba na, sorry lumalabas yung ano ko. Yung he, she, ano yun? May mga Ah, bago na ngayon eh, na ah, ang tawag sa kanila, ah, him, he. hi- Ngayon, ano to? di ba? Binary, mga ganon. Di ba? O, tanong ko ngayon, technically, him ka, he ka. Hindi siya dapat mag-fall sa vowsy. Him siya eh. Hindi pa rin eh. Kung ano tayo, babae ka pa rin, Exactly. So, saksak biologically nyo sa utak kasi, nyo yon, babae ka pa rin. So, wag kang double standard. Kapag, sa biology tumitingin ang ang law. oo, so, yun nga, kahit anong gawin mo, balibalik natin yung mundo, babae ka pa rin. Unless, eto na, uso na rin ngayon nagpapapalit. Mm. O, di ba? So, hindi ka na kahit babae ka, pero iba na yung genitals mo, lalaki ka na. Mm, hindi pa rin yata kung kung tayo we base it on on the birth Birth certificate, babae certificate? pa rin siguro. Okay. On the O, kasi, gender na na-assign sa you at your birth. oo, so yun na magkocontrol. Pero wala pa kasing I really, that's a gray area. O, gray area. So, Wala pa yung kasing may ganun. mga ganyang kaso, umakit na po kayo sa Court of Appeals para makaharap na kayo ni Justice Bronner. Tapos noon, punta kayo Supreme Court para mapag-usapan na natin ng Supreme Court kung ano ka, nagpapalit ka, hindi ka napasok sa vowsy.
kasi nagpapalit ka na. Yun ang tanong, di ba? So, wala pang kasong ganyan. Wala pa, At wala pa. eventually, baka magkaroon kasi marami na ngayong ganon, right? O, ito pa Okay. isa. Yung mga lalaki dati na nagpapalit ng gender, babae na ngayon. No, I don't know. Di ba? Yun nga. I don't know. Magfo-fall ka ba dyan? Most Uh, likely hindi kasi lalaki ka pa rin. So, bottom kung line, we base it on the birth gender certificate. assigned at birth, Yeah. hindi So, ka mabibigyan. however God made you is the Yeah, controlling factor. 'Di ba? yeah. Lumabas kang babae, bawsi. Lumabas It's kang really lalaki, a matter of interpreting interpretation. So, yun we'll nga. see So, kung saan hindi pa ang natin, mag-file ng case na ganyan. yeah, We'll so see. Kasi, exciting, 'di ba? Malaman natin kasi I'm wala sure pa. magkakaroon ng kaso na ganyan at Mm. manggagaling yan sa RTC. Sila Mm. muna Yeah, magdedesisyon kung babae ka ba, lalaki ka. Pero para yeah. sa akin, kung ako yung judge, gusto mo maging lalaki, eh bakit kayo nag-a-apply ng vowsy? Mhm, Lalaki ka, di ba? mhm. Panindigan mo yan. Meron ka pa bang idadagdag, Justice, na pwede nating ano? Ay, Well, hindi, ito pala importante. Yung mga, kung saan kayo pwedeng pumunta. Meron ditong phone number na nakita ko. Tingnan nyo na lang, try nyo kung sakasakali, baka makatulong sa kanila. Yung PNP Women and Children Protection Center, may ganon. Tawagan nyo lang sila. for every precinct meron yan. O yun. Ngayon, kung hindi ka makalabas, kasi nga kinokontrol ka, di may telepono ka naman siguro, di ba? Tawagan mo na ngayon. Unfortunately, for the people in Manila, ang nakalagay lang kasi dito, main office ng PNP Women and Children Protection is 0285326690. Ay, Manila kasi yun. Manila Manila. yan. So, punta na lang sila kung 74103213. saan sila. Ngayon, magandang ang Visayas, Mindanao. May cellphone. Mas, Ah, mas at high-tech pa sila. Ang Visayas, 0917-708-5157. Ang Mindanao, 0917-1806037. May aling pulis. Ano yung aling pulis? ano nang nila yan, pero mga pulis sa pulis pa rin siya. Ayun, meron phone number dito. 0919-777-377. Ilalagay ko po yan dito sa ilalim so makikita nyo. Para at least kung ang sitwasyon nyo is yung sobrang kontrolado kayo ng asawa nyo na hindi ka makalabas ng bahay para pumunta man lang sa barangay, tawagan nyo na lang sila para may tutulong sa inyo. Or the nearest police station. Oo, nearest police station. Kahit sa barangay nga lang, di ba? Pwede ka nang pumunta. Ngayon, alam niyo na kung saan kayo pupunta, kung sakasakaling hindi kayo makalabas ng bahay at kailangan niyo magreklamo dahil kinokontrol kayo ng asawa niyo at you're being subjected to violence in any form that's under the VAUC, violence against women and children. So, Justice, ikaw naman, bigyan mo nga kami ng mga payo mo or yung mga case na alam mo na dapat malaman ng mga tao na nahawakan mo at the decisionan mo. Well, if you look at the cases na nilabas ng Supreme Court recently, karamihan talaga is on Section 5I, which is yung psychological abuse. And halos pareho yung story na may extramarital affair si husband, tapos iniwan si wife, gano'n, sumama sa mistress, gano'n. So, sasabihin ko lang yung mga important points na nilabas ng mga cases na ito. Mhm, So, mhm. bahala na kayo magbasa kasi nandun, iba-iba naman kasi yung Yes. sila. So, I'm happy to say yung isang case na na-affirm ng Supreme Court case kayo on. Oh, wow. Oh, thank you. August 2024, August 12, So, teka, 2024. Justice, para dun sa hindi nakakaintindi ng proseso natin sa court, ibig sabihin ni Justice, from RTC, Mm-mm. umapila, umabot sa kanya. Sino yung appellant sa iyo? Hindi. So na-convict yung accused. Oh, so convicted, siyang nag-appeal. Convict ka siya. So for 5I, so psychological abuse. Ay, teka, nung RTC ka nito? Nung RTC ako, Ah, okay, okay, RTC. okay. Okay, So umakyat ng CA, nag-appeal yung husband. nakinonvict mo. Oo. Oo, na-convict ko. Ang ground niya for appealing kasi dito, it was only the wife who testified on the abuse that she experienced, tapos walang na-present na psychological evaluation. Oh, teka, So, maganda tong meron pag-usapan. siyang abuse, meron siyang effect ano, may emotional and mental abuse. Okay. So, Ito lang question. Ano yung act, ano yung
may specific psychological ano ba? Ano yung specific actions pala that led to psychological abuse Ano, dun sa case yun na nga, yun? the husband had an extramarital affair. Ayun, yun na yun. Left the wife, went with the mistress, ganon. Yeah. Ah, so, Then he failed to provide financial support. Yun yung mga allegations niya oh, ng wife. okay, yes, Oo. yes. So she testified on this, kung Mm-mm, anong nangyari sa kanya, ganon. So nung umakyat sa CA, na-affirm yung decision ko. mm-mm, Nung mm-mm, umakyat sa Supreme Court, nag-appeal ulit si A husband. So in-affirm yung decision namin ni CA. So ang ruling dito is psychological evaluation is not a requisite to prove psychological violence under RA 9262. mm-mm, What is important is the victim's testimony is sufficient to prove mm-mm, the emotional and mental suffering. mm-mm. Yun. Tsaka, eto tandaan nyo, kasi nga mga hindi nakakaintindi nung mga ganyang lingo, di ba? Pwede, yung sinasabi ni Justice, kahit ikaw lang ang kasi marami magsasabi dyan minsan, naku, wala namang wala kang witness, ikaw lang eh, 'di ba? Minsan Mm. natatakot sila. So, okay matakot kasi gaya niyan, yung kaso ni ano, nung napumunta kay Justice, nung judge pa lang siya sa RTC. Yung testimonial evidence is sufficient. Lalo na Mm. walang prerequisite Mm. ng ganyan psychological report, 'di ba? As long, ang titingnan kasi ng judge, your credibility. Totoo Mm. ba sinasabi mo? Paniwala ka ba? Yung ganon, yun ang titingnan niya, 'di ba? So kung nagsasabi ka naman ng totoo, makikita yan ng judge. And, Mm. tsaka yung kaso mo kasi, ano yan eh, hindi siya yung tipong yung example ko na nagsumbong lang na, itong sinabi niya, ito, may mistress. That's a physical act na kita na, hindi ko kailangan ng ebidensya doon eh. Kasi ayun, may mistress talaga eh, di ba? Ngayon, Mm. yung effect niya sa akin, talagang ako na yung magte-testify kung paano epekto nun sa akin. Di ba, sino Mm. makakapagsabing, hindi ako nasaktan, yung ginawa, kasakit-sakit naman, di ba? Kumbaga, hindi mo talaga evidence in itself talaga yung nararamdaman ng babae, di ba? Tapos, sabi mo, hindi nag-support? Did not Oh, give support to the children. hindi ba evidence yun na hindi ka nabigay talaga nag-support? 'Di ba? Yun, hindi niya kailangan patunayan, totoong hindi ka nagbigay. Hindi mo nang pwedeng i-deny. Tapos, eto pa, Justice, the fact na umabot ka sa Supreme Court, may pera ka. Hindi lahat nakakaabot sa Supreme Court kung walang pera, di ba? Pero kung minsan kasi sa PAW din sila. Eto Meron ba, din, Pau? ha? Pau ba to? Meron yung mga dumadaan din, ang lawyer nila are PAW. So pwede din. Pwede Oh, ding ano. pero I doubt itong taong to I kung don't know. Pau to. Dahil Merong ano. may mistress ka. Mm. Tapos, kung may mistress ka, may pera ka eh. Hindi mo kakayanin magka-mistress, wala kang pera. Mm. Maniniwala doon. Anyway, may case ka pa ba? Sorry, nang gulo na naman Yung ako. sinasabi mong it was the wife who can testify, di ba? Meron din case ang Supreme Court. Well, baka gusto nyong basahin yung citation ng unang case is GR 270257, August 12, GR27, sige, 2020. ilalagay ko dito. GR270257. Yes, yes. Okay. Interesting enough, yung itong case na ito, GR Anong title nun? XXX 270257 versus people. Kasi pag Uy, mga shoot. cases na rape, anything about sa women, they don't put the real The names name. kasi. Oo. Ah, they ano siya. So, ito, ang sabi niya, saan na to? Teka, Iba naman ito. yan. Iba na naman to, si XXX 268392 versus people, GR ano to? Sorry. GR 268392, May 19, 2025. Oh, This case, bagong-bago. ganun din. It's ano to, infidelity, iniwanan din yung wife, ganon. But during the presentation of evidence, namatay si wife. Okay, so hindi siya Oh. nakatestify kung ano yung effect sa kanya. However, the prosecution presented a friend, a sister-in-law, and the son who Mhm, mhm. testified on what the effect was on the wife, kung ano yung ginawa ng husband. So ito yung sabi ng Supreme Court. Um, ito, hindi pa, ano yung sinabi ko?
Sorry teka, yan. Um, violation of Section 5I of RA 9262 is a public offense and may be prosecuted even after the death of the private complainant wife, Oh, di ba? provided there are other witnesses and evidence sufficient to establish the mental anguish or emotional abuse suffered. So Mm. the prosecution does not require direct testimony of the victim if other competent evidence and witness accounts can establish the elements of psychological violence. That's really good to know kasi Yeah. yung mga lalaki diyan, wag mo nang isiping ipapatay ang asawa nyo kasi pag namatay yan, tuloy pa rin ang kaso. Yung wife dito was killed eh. I don't know kung Oh, no. Pero ang ano dang is she was killed. yeah. So, But 'di mm. ba? I mean, well, 'di ba nakakatakot kasi minsan kung ganon, iba na talaga mundo kasi natin ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo, magsilbing leksyon to sa inyo na kahit wag niyo isipin pag pinapatay niyo ang asawa niyo tapos na kaso niyo, tuloy pa rin kung may ibang Yeah, yeah. nakakita sa ginawa mo at makakapag-testify kung ano na rin naramdaman yung sinuffer ng asawa niyo. Mm. So yon, may case ka pa ba? Ang daming ganda. Meron pa. Yan. Yung defense ng accused dito, um, one night stand lang daw yung girl. Pero they had a child. And I think nung pinuntahan nung husband, nung wife, nakita niyang they were in one house, in the house of the family of the guy. Ang sinasabi ng guy, one night stand and she's a friend. Wow, But one night stand. She's a friend. We have a yeah, son, but a the child. Supreme Court still convicted the accused. Ito yung sabi niya eh. It's sorry ayan. GR 252739. Yun din ba yung kanina? Ayan. Hindi, Two hindi. five two seven three nine um March 1, 2023. Ay, no, wait sorry. Magulo yung notes ko. Ito. April 16, 2024. So Bago it's pa rin. XXX versus people then. Oo, So, oo. ito yung sabi ng Supreme Court, marital infidelity resulting to mental and emotional anguish is punishable. An illicit sexual encounter visited by a male person, however casual or infrequent, constitutes marital infidelity that is tantamount to psychological violence punishable by the provisions of RA 9262. Yun. So, kahit isang beses lang, as long as may mental and emotional effect sa wife, then it can be punished under RA Mm-mm. 9262. And it's not hard to believe that there is an effect because we women, Mm. ganun kasakit yun, di ba? Tapos nagkaanak pa, or one time, big time, di ba? Hindi actually, parang ginawa niyang defense, pero Oh, pero imposible, ang yun na sinabi nga. niya, hindi ko Ang, naman siya, ano, Pero ang, nagkaanak sila, nagkaanak yun sila. na nga, nagkaanak silang galing nga, one time, big time, di ba? Mm. Pero Yun. alam mo yung mga iimbentong mga excuses ng mga tao talaga, hindi lulusot. That's really good to know. Meron pa ba? Justice. Oh, this is the last case na sasabihin ko. Well, di ba sinasabi natin the only person who can file is the wife. There is one case na pinayagan ng Supreme Court yung father, yung husband. But the husband was filing in behalf of the child Hmm, against a mother who was abusive against a child. Yes. So this is talaga? the only So, instance. it fell Not under son. this? Huh? It Yeah, fell he filed under it under this? RA 9262. Oh, wow. Tama, no? Hindi natin naisip Oo. yun eh. Kasi, Mm. tama. Kasi, victim ang bata eh. Hindi naman sinabing Oo. dapat tatay ang, di ba? Hindi niya file under 7610 but under 9262. So this is the case of Natson acting on behalf of minor Ruby Sibal versus Judge Sarmiento Flores. Ano ba to? GR 239215 July 12, 2022. So itong si Natson and the mother, they married. They got married, they had a child. So, nung nandito na sila sa Philippines after several years, hindi maganda yung relationship, naghiwalay sila. But the father continued to support the child. He later found out na itong si mother, meron, was into drugs. Naging drug din yung Oh, house yeah, niya. yeah, yeah.
Meron din physical abuse on the child, you know. So the father filed a 9262 petition against the wife in behalf of the child. So sa RTC dinay siya. Kasi Mm-mm. nga sabi niya 9262 Yeah. wife lang yung ano yung pwedeng mag-file. Mm-mm. So sabi ng Supreme Court hindi. Kasi um 9262 allows a father to apply for protection and custody order against the mother who is alleged to have committed violence Mm-mm. against the child. So Tama it is kasi, only in that one case. but that's true, 'di ba? Minsan kasi hindi natin nakikita yung mga maliliit na bagay na yun. Pero Mm, come to mm. think of it, RA2 parang R2D2. 926. Si R2D2. Mm, Itong violence against women and children. Ang na-focus kasi minsan tayo na-focus tayo sa women, yung sa wife, sa mm, wife, sa wife. mm, mm, But the fact na victim ang child, it mm, doesn't mean isang parent lang ang pwede mong kasuhan. Hindi naman sinabi yon, di ba? mm, So, kung ang child na subject din sa abuse, sa violence ng isang magulang, kasi sino man siya, magfo-fall nga diyan kasi mm, ang mm, linaw victim mo child eh, 'di ba? mm, So mm. kay nanay ka, kay tatay ka, diyan ka nga babagsak, right? Tama 'yon Yeah. kasi minsan focus lang natin wife kasi yun yung interesting, yun yung minsan kasi minsan isipin mo ng child abuse, ganon. Pero ito, o nga naman, kasi sino pang, and under the under the law, sino pwede magreklamo? 'Di ba? Within the fourth degree of consanguinity or affinity. So if, and with that, because of that, pati pinsan mo pwede. Bakit hindi pwede ang tatay mo? 'Di ba? Clearly, Yes, yes, pwede yes. nga. So ngayon, yung mga magulang dyan, mga nanay na mag-ingat, na alam nyo na pwede kayong bumagsak sa vowsy. Ang Yeah. dami-dami namin natutunan sa iyo, Justice. Thank you. Thank you so much. Ang galing-galing mo naman. Kaya kang judge. Eh, Ay, yun pa isa, I was gonna say, you're so young. Tapos justice ka na ng Court of Appeals. hindi, may mas bata pa sa akin actually. Oh, pero ikaw ang kaharap ko ngayon eh. Ikaw Hindi. yung bata, di ba? Ba't kailan Mm. ka pa kasi dyan? 2024. Oh, di ba? August. Oh, bata ka pa eh. Hindi nga may mas bata sa akin na justice. But still, ang Oo. gagaling nyo. Ang galing nyo. Pwede Thank ba you. ako mag-apply? Apply na apply. Apply na. Well, like I said, thank you so much sa mga naitulong mo sa amin, naituro mo sa aming lahat. At sana naman and your father was also a justice, 'di ba? Of the Court of Yes, Appeals. sa Huwag Court naman of muna Appeals din. mag-istorbo kayo. Ayun, so talagang nasa family nyo 'yan. So Ah, proud na proud si daddy mo. Yeah, I remember your dad's yung mga pag nagbabasa ako ng case law noon, 'di ba? Lumalabas 'yon, yung mm. Justice Bronner. Tapos ikaw, Kasi siya yung nag-resolve kay Mirna Jones case. oh, 'di ba? 'Di ba Siya. nakaka-proud? So, ano bang meron ka bang mga last words to the people out there na gusto mong payo or whatever? It's your time to do that right now para naman Wala meron naman kang po. Magpakabait lang po tayo para walang kaso. Yun lang po. Oo nga, makabait lang po kayo. Tama naman yon. So, and by the way, like I said, itong si Justice, ka-volleyball ko yan dati. So, namimiss ko rin mag-volleyball. I'm sure namimiss mo rin. Were you, did you play in school? Yes, pero hindi naman hindi varsity sa intrams lang. Mga Mm-mm. Pero not ang sarap, really diba? that Oo. Nakakamiss talaga. Shout out sa mga kaibigan ko sa workplace mo, Justice. Si Yeah. classmate ko si Justice Elma. Nililigawan ko rin niya maging guest dito, hindi sumasagot. Mahihain Yun, kasi. mas marunong yun. Mas siya kasi she really talks before nagle-lecture talaga siya. Talaga, tapos hindi ako Oo, sinasagot, mas Justice Elma, expert ha? yun. Oo. Elma, Elma Wagan. Wanggan? Uy, oo. O, Akala ko akala si mo si Justice Emily Elma. to. Emily to. Mas expert yun. Si Justice Emily. Alam mo ba, bait-bait niyan, Justice Mm. Emily. Hello, inadapt na ako ng batch niya sa San Beda. But din, expert yan din si Justice Elma sa cyber Oh, nagre-lecture yan siya. ang gusto kong isunod eh. Ah. Yung cyber kasi ang gusto ko muna pag-usapan yung mga batas na hindi alam ng mga tao. Mm.
Yeah, yeah, Bago yung mga nag-director yan din eh. yan si Justice Elma sa ano, sa PhilJa. Oh, Justice Elma, paano yan? She threw you under the I-review mo bus. ba? Hala, nag-squill. Pero I've been trying, hindi sumasagot. Seen lang yung, Busy Justice kasi. Elma, seen lang yung message Busy. ko. Busy. So ito yung mga justice na kaibigan ko dyan sa Court of Appeals. Si Justice Oni, kasi galing OSG yan. Pero Oh. Ateneo rin siya. So nag-abot kami sa Ateneo. First year lang ako doon. Kasi Mm. masyado ako mabait. Si Justice Oni, si Justice Sempio D, si Lisa. Yeah. O ano yan, anong tawag doon? Nagko-compose siya ng music eh. Musician si Yeah. Justice D, di ba? Hello, tapos yung mga kasama natin sa OSG. Rex Mm. Pascual, sino pa ba isang girl? Justice Macaraig. Makaraeg, yeah. Oh, and si Justice Audrey. Yeah. Si Di PJ. ba? Siya yung ano nyo, head nyo ngayon? Ang PJ, Presiding Justice. Right. So, hi, Justice Audrey. Tapos, syempre, asawa niya na naging Supreme Court dati. No, retired na Justice. siya, eh, no? Chief Justice, yes. Oo, Si oo. Si Justice Justice, Dado. Dado. Just Dado. Ah. Oo, si Justice Dado. Kasi nakita pa kami sa Canada niyan before. Mm. Dami pa. Sino pa mga kaibigan ko dyan? Ay, si Justice Selman, nandyan din, di ba? Tapos yung mga Yeah. bedista, si San Beda, si Justice Chai. Ako Yes. dyan. So, ang dami kayo nainggit ako sa inyo. Sabi ko, when I saw you guys, sali naman ako. Parang ang saya-saya nyo kasi. De join. Ganun eh. Pwede. Apply, Ganun eh. apply. Sige, i-manifest mo ha. Samahan mo akong manifest. And promise ko sa'yo, pag napunta ako ng CA, magpa-volleyball tayo. Oo. Di ba? Meron mga sports fest din doon. Di ba? Kasi, biro mo sa San Oo. Beda, walang sports ang law school, di ba? Nagtayo ako ng soccer team. Di ba? Mm. So, pag ako napunta sa CA, tayo tayo ng volleyball team. Anyway. Meron So, yata yun, sila. wala Dapat bang volleyball doon? Volleyball players doon? meron, pero sa sports fest lang. Pero So, sumasali ka. hindi pa. So far, hindi pa. Isali ka na. Pero alam mo, No. andyan din yung secretary ko, shout out to Nympha. Oo, Berkasyo pa siya nung oo. nag-umpisa siya umpisa ako sa OSG. Tapos ano na siya, Carpio na siya, 'di ba? So yon, Mm. hello. And yun lang. Ganun eh. So thank you, Justice. Alam ko gabi na Thank dyan sa you. iyo. My God, sorry, sorry, sorry. But, this is very, very helpful. And I'm sure, eventually, igigas kita ulit. Kung okay lang sa'yo. Pag ito si Justice Elma hindi sumagot, masterin mo na yung cybercrime. Tapos Nako. pag-usapan. Ay, pero sa inyo ba sa Court of Appeals, may sa sarili-sarili pa kayong division na may specialty? Wala naman. Ay, wala. Wala Wala, naman. wala. Talagang may division lang kayo na tatlo. Ah, Ganun. ito. Sino ka-division mo? Si Justice Macaraig tsaka si Justice Michael Ong. Ay, talaga. Mm. Ang bait niyo si Justice Makaraig, no? Mm. Hello. Anyway, so yun lang yung thank you so much again, Justice, for Thank you. gracing Thank konting you also. kaalaman, malaking katulungan. Ang dami niyong matututunan kay Justice and hopefully makita niyo ulit siya dito sa ating program eventually. Sabi niya, naku, parang ayoko na. So yun lang. Anyway, thank you so much again, Justice. I'll see you again soon. Thank you and God bless. God bless Thank everyone. you. Thank you. Sana'y may natutunan po kayo sa episode natin ngayon. Salamat ulit kay Justice Bronner Kualing at pumayag siyang maging bisita natin dito sa Konting Kaalaman, Malaking Katulungan. Ngayon, meron pa po tayong susunod na episode, episode 3. Sana abangan nyo rin po. At kung meron po kayong mga katanungan dito sa batas na ating tinalakay ngayon, pwede nyo po akong i-email sa merlonasugbu@gmail.com. Mag-email lang po kayo. Pwede rin po kayong mag-message sa akin sa Facebook page ng aking office, Merlo Office, or sa Maria Eleanor Tubiera. And again, mapapanood nyo po ito sa YouTube channel ko, L. Rodriguez. At again, dun po sa aking office page, Merlo, mapapanood niyo rin po ito doon. And pwede niyo rin po siyang pakinggan sa Spotify, sa Apple Podcast, at Buzzsprout. At marami pa pong iba ilalagay po natin dito sa screen para alam nyo
kung saan nyo siya pwedeng panoorin. Para kung may ginagawa po kayo at gusto nyo lang makinig, pwede nyo pakinggan. Sana po ibahagi nyo po ito sa mga kaibigan nyo at sa mga kamag-anak ninyo dahil makakatulong po ito sa inyo. Hindi natin alam kung kailan natin kakailanganin ng mga impormasyon na natutunan natin ngayon kay Justice Bronner Kuwaling. Again, maraming salamat po sa inyo. Ako po si Attorney Maria Eleanor Rodriguez. Nagpapaalam. Hanggang sa muli.